Attorney G, okay lang po ba na hinaharas ako ng inutangan ko? Tandaan ninyo ang mga batas na to. Una, kung ang nanghaharas sa inyo ay mga kolektor ng credit card companies, tandaan ninyo ang Republic Act 8484. Mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang coercive collection practices para lang makakolekta sa inyo. Pangalawa, kung ang nanghaharas naman sa inyo ay mga kumpanyang sakop ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, bawal din sa mga collection agents sila ang magsagawa ng abusive, deceptive, or unfair collection practices. Pangatlo, at kung ang nanghaharas naman sa inyo ay mga online lending apps, tandaan ninyo ang Republic Act 10173. Mahigpit na pinagbabawal nito ang pag-share ng data mo sa iba para lang mapilitan kang magbayad ng utang mo. Kaya sa susunod na may nanghaharas sa inyo, banggitin nyo sa kanila ang mga batas na to. At kung hindi pa sila tumitigil, pwede mo silang kasuhan ng civil or criminal cases sa korte. Yung civil case para sa emotional distress na nararamdaman ninyo dahil sa paghaharas nila. Yung criminal case naman, kung nanggugulo, unjust vexation ang ikakaso ninyo. Kung nananakot naman, grave threats na yan. At kung naninirang puri sa social media, cyber libel na yan. Pwede rin kayo dumulog sa National Privacy Commission kung nagva-violate na sila ng Data Privacy Act. Pwede rin kayo pumunta sa DTI for unfair trade practices. Marami tayong kakamping batas laban sa panghaharas ng mga nagpapautang. Mawawalan lang tayo ng kakampi kapag hindi natin hinaharap ang mga utang natin. Dahil patas lang ang batas. Galit ito sa mga abusadong nagpapautang, pero galit din siya sa mga abusadong umuutang. Gina yan.